And we are now in the drafting phase. This is OG Dota 2 versus Gigabyte Mineski. Player for OG Dota 2, it's Fly on the captain, Crit, Miracle, Moon, Meander, and si No Tail, Big Daddy No Tail. At para naman sa Mineski, the Raging Potato, the captain, Rio, Jesse Vash, Kuku, and Jules. At OG Dota, respecting the Shadow, itong Dazzle pala ni Jules Delicious, ang kanilang magiging first ban dito. Mineski first ban will be the Doombringer. Anong masasabi nyo? So, ano na natin to? Habang nagda-drop, magbabatiin ko na muna kayo. 5 seconds remaining. Taskar first pick, good ping, good ping Mineski. Draw Dazzle, Taskar, SAPS. Sabi ng mga tropa pips natin, live na po sa GMA7. Ay nako, alam nyo mga repa pips, huwag nyo pagtripan yung mga boys natin. Alam nyo nang wala, inaano nyo pa. Meron nga sa YouTube pero para sa amin lang, kaya sorry sir. OG Dota going for a Slardar first pick. Taskar will be banned out dito as the second ban for Team OG. Ano kaya magiging first to pick dito for Gigabyte Mineski? Gigabyte Mineski banning out the Wisp as a respect ban dahil yan ang isa sa mga pinaka-paborito and most effective hero ng OG Dota. Mga kaibigan, ang Wisp. Alam naman natin mahilig mag-Wisp tiny combo yan. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. O ba? Reserve time. Uy, Dark Radiant team pick. Spirit Breaker. Dire team pick. Okay na lang, Lucky. Ano ba yan baba? Bakit may drop ba? Taas? Hindi, gumagalaw, hindi. Shadow Fiend. Dire team back. Ano, Leggy? 10 seconds Live remaining. ka na ba? Pinababa mo yung bitrate, di ba? Ba't paano mo binababa yung bitrate nung nakalive? Okay na. Dire team Oh, back. okay na. Refresh lang. Malakas na rin ang sounds ko. Ng ano ko pala. Okay na kayo dyan guys. Okay. 10 Check. seconds Naku po. SF Slardar para dito sa Team OG. Spirit Breaker Darkseer naman ang pick dito for Gigabyte Mineski. Templar Assassin will be banned out dito by OG Dota 2. Dito Rikas mga pare. Relax lang kayo. This is the clean feed. Itong ginobroadcast namin is clean feed galing mismo doon sa event since we are in good terms and we are friends with ESL Peeps. Kaya binigyan nila kami ng clean feed through YouTube. At para sa atin lang yan dito, para sa Philippines lang yan. Dire team pick. Wyvern for Gigabyte Mineski. Isa sa mga paborito nila ko is the Darkseer and Winter Wyvern pick. Current banned hero in this game, Dazzle, Taskar, Queen of Pain, Templar Assassin, Doombringer, Wisp, Undying, and Beast Master. Yan ang current ban dito. Tingnan natin kung ano magiging third pick dito for Team OG. Lakasan nyo na lang yung volume ng mic nyo. Bakit? Oh, masakto lang daw sabi ng mga people dito. So lakasan nyo na lang yung speaker nyo. Huwag nyo yung nakamax na nga kami dito eh. So tingnan natin dito ang magiging, kung ano magiging third pick
third pick dito for OG Dota 2. Binabati ko pala si Lay Barbie. Nanonood siya ngayon. Nakita nyo naman sa screen nyo. Si Jules, mga kaibigan. And Gigabyte Mineski now opting for that Ember Spirit. So makikita natin ang action Ember Spirit dito. So Mineski, ito rin yung sa mga hero na mataas ang win rate nila. So I like the lineup of Mineski at this point. They have enough lockdown. In terms of team fight, they have what it takes. They also have the Spirit Breaker para sa mga tempo control natin dito sa early game natin. And I like the pick of Mineski. OG Dota, maganda ang pick nila. Of course, Standard Slardar, SF, and they have a Bane Elemental as their third pick dito. So, may maganda rin ang setup dito for Team OG Dota. Reserve time. At si Tropang Jules, Big Daddy No Tail, nandyan din. Ito mo naman ang mga itsurahan ng mga kuya natin dito. Shoutout po sa mga taga PWU. Oh my God, this is it. Pansit Malabon, pansit na po, tas lahat na ng pansit. Ay naku mga kaibigan, hintayin na lang natin kung ano mga i-picks dito. Pero binabati ko pa rin lahat ng mga nagbababati sa akin dyan. Hindi ko na mababasa yung mga chat nyo since phone game na kami. At wala, snap muna tayo hanggang matapos ang laro. So ayan na pati ang portion natin dito. Yappy. 10 seconds remaining. Dire team ban. Okay. Rubik is the fourth pick 10 dito. seconds remaining. Down to the last pick and last ban for both teams. Juggernaut will be banned out 5 dito seconds by remaining. Gigabyte Mineski. So they ano kaya magiging last ban dito for OG Dota? Rubik, ano ba bang maganda niya manakaw dito? He can pwede niya manakaw ang wall, pwede niya manakaw ang Winter's Curse. So medyo maraming pwede pa siyang manakaw dito. Huskar ang tatanggalin ng OG Dota dito, mga kaibigan. So they will remove Huskar from the game. At tignan natin kung ano magiging main carry hero dito ng Mineski. Currently, I think the lineup will be a Darkseer offlane, Winter Wyvern, Spirit Breaker, support. Ember will be played pwedeng as position 1, or Mineski can still play Ember Spirit in the mid lane as well. So tignan natin kung ano ang magiging adjustment ng Mineski rito. Pwede sila pumili ng mid, pwede sila pumili ng carry, pero depende yan sa kung anong trip nila sa laban natin na to. Reserve time. Saan sa YouTube? Sa mga nagtatanong, hindi nyo nga pwedeng makita. Dire team Kasi nga pick. clean feed yung link na binigay sa amin. Hindi siya naka-public para lang sa mga ano yun. 5 lang kami na nakakanood sa YouTube. Puro caster lang lahat yun. Lina Inverse. So maganda ang wombo combo ng Mineski. They have physical damage burst if ever umabot ng late game. They have magic damage burst, of course, Lina. They have crowd control skills, Wyvern, Seer, and the Spirit Breaker, and also the Searing Chains. I like Mineski's chances dito sa game number 1 of this best of 3 series. OG Dota down to their last pick. Ano ang kukumpleto sa lineup nila? Currently, they have Slardar, SF, Bane, and Rubik dito. No knows. At sa maraming nagsasabing mahina ang sounds ko, lakasan nyo na lang yung speaker nyo. 10 seconds remaining. Dami kasi nagsasabing mahina. At mga kaibigan, kompleto na ang lineup for sa magkabilang team natin dito. At nakikita nyo sa screen nyo. Uy pre, i-full screen mo na. Eto, ang rock na ito. Kikita nyo sa screen nyo mga kaibigan, si The Goat Julius, si Jules, si Tropang Sludge, buong game face on na. Etong national team natin dito. Please Mineski,
Hashtag laban Pilipinas, tiwala lang. Hashtag laban Mineski, puso lang. Pupusuan na natin to. At kung mananalo ang Mineski dito. Wait. Naririnig ang echo ng mga tropang caster. YouTube live kasi mga Jera. Okay. We are live. So live. Eto na. Game 1 of this best of 3 series. There is a pause dito sa laban natin na to. Pero may unpausing din. Oh, game. Miracle on that SF. Gyrocopter ang kukompleto sa lineup dito ng original gangster. It's Moon Meander playing the offlane Slardar dito. At Big Daddy No Tail ang gagamit ng Gyrocopter. It will be, I think, Fly. Kung saan man si Fly dito. Ayan, yan. Fly on that Bane Elemental. It's crit playing the Rubik para naman dito sa side ng Gigabyte Mineski. Raging Potato on that Lina. Rior playing that Darkseer. Spirit Breaker by Jesse Bash. Kuku on the Ember, and Jules is on that Winter Wyvern. Wala si Kuya Lon, kaya ako lang muna solo mander dito. At eto mga kaibigan, the original gangsters, medyo umupensa agad dito. And they will get that early D-ward on the jungle ng Mineski. Tignan natin kung anong susunod na gagawin ng original gangster dito. Mineski realizing the imminent danger. They now head towards north para i-secure ang sarili nilang bounty rune dito sa laban natin na to. At Miracle may isa kagad last hit dito dahil nakakuha siya ng D-ward. So nagka-count na ngayon niya sa creep count yan or creep kills. Oh my god, eto mga kaibigan, nagkita ka agad dito. Jesse Bash and Moon Meander sa may gubat ng kalaban. Tignan natin dito, Moon Meander with wards. Marami siyang tango dito. Mid lane, it's that SF securing a bounty rune. Gyrocopter will be played in the bottom lane. So, tatapat mga kaibigan dito ang original gangster. They want to hinder the farm of the Ember Spirit as much as possible. So they will now place Ember Spirit mga kaibigan, the Gyrocopter and Bane Elemental on the bottom lane and try to counter Ember. Pero ito na Mineski mga kaibigan. Early aggression coming in from Mineski. They want to kill on this SF. SF is very low. One more hit and it will be the Raging Potato getting the first blood. But Kuku will go down in the bottom lane as well. And it will end up as a 1-for-1 kill nonetheless. The first blood secured in the mid lane for the Potato Man. Jay is the raging. He is now the Raging Potato Man. And again, Fly. Hinaharas na naman mga kaibigan dito si Kuku for the second time. At Kuku will be denied ng mga golden experience dito. At dalawang wave na walang nakuha si Kuku dyan. At hintayin natin ng backup dito for Mineski Dota. Hindi nila mahirap to eh. Medyo na-counter yung playstyle nila dito. At eto tignan na natin dito ngayon. Slardar is now level 2. Makikita niya si Jesse Bash dito. Nagsusuntukan silang dalawa mga kaibigan. Sinasapak-sapak sa mukha si Slardar dito. Kumain ng puno pero hindi siya nakadaan. Umikot siya. Mahusay. 1-1 is the score. Pero kahit namatay si Miracle doon, siya pa rin ang leading hero in terms of CS natin dito. Alam natin yan kasi Miracle is an 8k scrub eh. Isipin mo scrub ka, 8k scrub ka. Oh no, delikado dito. Suntukan silang dalawa. At delikado dito mga kaibigan. Bottom lane na naman. Ang focus dito talaga ng OG is to shut down this Ember Spirit. And they are doing a pretty decent job of shutting down Ember Spirit up to this point. 2 minutes into the game. Walang magawa. Here comes the charge going in. Hindi makakapag-stop ang Slardar dito. Here comes the stomp. Tignan natin kung makakatakbo siya. Hahabulin kaya siya rito. Pero, oh my god. Here comes
naku po, inahabol siya rito. Ang kati mo, Ben. Slardar will be low on HP but he will be under the protection of the tower. At eto mga kaibigan, Bane Elemental still chasing Kuko's Ember Spirit dito. At kailangan na ng tulong ni QQ dito. Napagubat ng Diora si QQ yung mga kaibigan. Pero, naka-place coming in from Fly. At hindi na yan. Ang XP pa rin si Kuko dito. Ano ba yung Kuko? Okay na yan. Nakita na rin nila kasi si Lina doon. So, lumayo na si, rito. Lumayo na si Fly. So, Kuko is sitting at level 1 pa rin at this point. Now, he is now heading towards the top lane para makakasubukang makafarm dito. Mid lane matchup natin, almost even. 18-1 ang Lina ni Bimbo. Laban sa 17-2 na SF ni Miracle dito. Pero the force to rotate si Kuko dito in 3 minutes into the game. This is looking bad for Kuko. He is still sitting at level 1. At hindi pa siya nakaka-level 2 dito. Samantala, the Gyrocopter is up to this point is pre-farming dito sa laban natin na to. And eto mga kaibigan, the crash. Oh my god, Kuko, nanganganib siya rito. Pero paikot-ikot na parang Chubibo mga kaibigan. Tignan natin kung ano mangyayari. Creep block mga kaibigan. Eto na si Slardar. They pop that stick and they might get this kill mga kaibigan. Oh my god, Searing Chain connecting on the Slardar. And Slardar miscalculation. And that will be the second kill going in favor of Gigabyte Mineski. And this is what Mineski needs. At least, they are owning a lane. Dahil hindi ka pwede matalo ng 3 lane eh. Panalo sa bottom lane ng OG at this point, panalo sa top lane ng Mineski. Mid lane is an even matchup. So, even game lang to. So, 4 minutes into the game, Mineski, at least, kailangan na nilang makakuha ng farm si QQ dito sa laban natin na to. Jesibash, just roaming around the enemy jungle. At, Rubik is now committed on protecting the Shadow Fiend in the mid lane, realizing the threat ng Spirit Breaker dito dahil alam natin here comes the charge mga kaibigan. Race coming in from Miracle, hindi tatama, pero Lina, oh my god, yung mga habol si Lina rito. And Miracle is down to less than 10% HP. Hinahabol na naman Mineski rito mga kaibigan. Oh my god, pumasok sa puno si Jules at hindi siya abutan dito. Napakahusay, killer crossover move. Buhay pa si Jules mga kaibigan. Mayday, mayday. Natrap ang kalaban dito. Nag-iikot sila sa puno, merry-go-round. Naku, humahabol para si Bane Elemental. Gusto niya talaga ng gera dito. Pero nandito na si Lina mga kaibigan. Andito na rin ang Darkseer. Oh my god, eto na ang vision and mission mga kaibigan. Hindi, Darkseer lang yan. Oh, Gyrocopter trying to protect ang kanyang Bane Elemental dito. Ember Spirit now back into the bottom lane. At delikado. Kailangan nila na charge ng Spirit Breaker dito in order for them to get the kill in the bottom lane. But they need to be careful and to take in mind. Here comes the charge mga kaibigan. Oh my god, Kuko will go down. And that is not the play Mineski is looking for. You have 3 heroes in the bottom lane. And yet, you go down. You don't do that mga kaibigan. Here comes a charge coming in. Tignan natin kung they will be spotted. Here comes the lockdown. Here comes the charge. Here comes the blast. Eto na mga kaibigan. Rio and Jesibash, pinangga nila. Pero pinatulog sa mukha. Ang ganda naman ng counter initiation or disengage ng OG doon. And Slardar, meron na rin siyang boots dito. Tranquil boots power Slardar dito. Mineski, hindi makukumpleto yung stock nila rito. Lina is in the middle lane. At okay lang, nakakaparm maayos si Jay dito. He is 1-0 dito sa laban natin na to. And meron siyang null talisman and bote. Ember Spirit now back in the top lane dito. But now the Slardar is level 6. At delikado siya rito. Here comes the sprint. Searing Chain connecting. Oh my god, ang kati naman yan. Flame Guard. And this is another kill on Kuko mga kaibigan. And Mineski is not doing it at this point. Dahil pinapabayaan nila, hindi ko alam kung bakit pinapabayaan nila si Kuko. Nilipat na nila si top lane. Dapat sinama na nila si Jules dun. My god, pinabayaan nila ang kanilang main carry hero. At ito, pumasok pa si Jesibash dito. Naku po, Mineski, anong ginagawa nyo? Isa-isang nagpapapatay. Nagpapapilas na parang mga prutas ang Mineski dito. At naku po, nakatikim na ng fruit salad dito. Ang OG, napakahusay. Bumalik na naman si Kuko. Sigurado magpapakamatay na naman ito mga kaibigan. And dahil sa ginagawa ng Mineski, Lina is now forced to rotate towards the top lane. At ito mga kaibigan, SF now clearing the stock, clearing the jungle.
Kailangan na mag-level 6 ni Lina. Kailangan niya na kailangan niya na mag-rotate. Wala pa siyang Laguna rito. And SF with that, ayan, level 8 na siya. SF with the regeneration rune, kaya-kaya niyang ubusin ng jungle na yan. And hindi ko alam kung anong ginagawa ng Mineski dito. Wyvern ay nawawala sa mapa. Dapat pinoprotektahan nila si Kuko. Si Kuko ang rito eh. Si Kuko ang tagapagligtas if ever. Pero hindi nila magawang protektahan si Kuko at this point. Napakababa ng network ni Kuko. Napakalungkot ng buhay niya para sa isang position 1 carry. Hindi ka tinawag na carry kung hindi ka makakabuhat. Paano ka makakabuhat? Wala ka namang item. Kung baga sa lagera, hindi ka nag-gym. At delikado mga Mineski dito. The only bright spot on the side of Mineski is Jay. Leading all... Ano yun? Leading all heroes in terms of network. At ito, Invis on that Gyrocopter. He is starting to ping the Spirit Breaker dito. Tignan natin, they want the kill on Lina. Oh my god, delikado mga kaibigan. Ito na, pinasok na nila si Jay dito. And the movement coming in from OG. Masyadong gangster mga kaibigan ang galawan nila rito. Oh my. And all lanes now being owned here by the original gangster at kinagangster nila ang Mineski. Supposedly ang lineup ng Mineski with that Spirit Breaker Darkseer dapat ang nanggagangster, pero hindi mahulaan ng Mineski kung paano gagalaw dito. At eto na naman si Slardar mga kaibigan ni Moon Meander, ang offlane na sobrang yaman, ang offlane na parang hindi offlane. At napakalungkot ng first game ng Mineski dito. Lahat ng lane mayaman. Gyrocopter na gumagak dito. Tumatakbo dito si Ryo. Susubukan niyang mabuhay. Pero inaabot siya ng Gyrocopter dito. Mineski, wala na rin silang magawa rito mga kaibigan. Wala silang initiation. Wala silang objective to. Pero ito si Lina. They want this kill on that Ember Spirit. Pero andito na sa SF. Naku po, may kalasag na siya. Delikado Mineski rito. Rubik with Charge of Darkness mga kaibigan. Here comes Lina. And here comes the break. Oh no, the huli. Winter's Curse. Apat ang nandito. Pinalipad. At naku po, tatlo na naman na mamamatay sa Mineski dito. Hinahabol sila rito. And that is the original gangster mga kaibigan. In-OG sila. At si Jesse Bash, the Spirit Breaker, supposedly ang dapat nagkocontrol at gumagang. And nagpa-farm dito. And that is just the experience of Team OG over Mineski. Bash napilitang mag-farm pero mamawasil Valdez si Bash dito sa laban natin na to. Hindi sila gumagang, nagpa-farm siya. At yung mga tiga-OG dito, nagsatarap. Nakita na naman si Jules, amplify damage, sprint, tumakbo ka ba, takbo. And you are now looking at a 5k network lead going in favor of the original gangster. Walang magawa ang Mineski dito. Ang ganda ng control ng Rubik at ng Bane Elemental dito sa laro natin na ito mga kaibigan. At todo control kung control. Kuko Martin, wala pa rin siyang item dito. Napakahirap niya. Mas mahirap pa siya sa Spirit Breaker. And starve out Ember Spirit. How to win this game? Kailangan ng miracle of epic proportion para makabalik ang Mineski dito. Early game, bugbog sarado. May Lina sila dito. Hindi nila magamit yung Laguna nila. At mukhang mamamatay pa seryoso sa bottom lane. Hindi makakatakas siya rito. Kailangan nila ng mecha dito. At once na makuha ng OG yung dagger doon sa Slardar mga kaibigan, is lalong hihirap lang dito ang buhay ng Mineski Dota. At ito na naman si Rubik. Naghahanap na naman siya ng makukuha niyang spell. Kumuha siya ng Dragon Slave dito mga kaibigan. At mecha na. Itong si SF Lord natin dito. And this is an 11 minute mecha na lalong magpapahirap sa buhay ng Mineski. Hindi na nga sila makadamage. May mecha pa yung kalaban. May dagger na yung Slardar. And I think it's time to rock for the original gangster, mga kaibigan. At naku po, nag-smoke na rito ang original gangsters, mga kaibigan. Naghahanap sila ng mabibiktima. Alam nila, nandito si Kila QQ. Oh my god, Slardar. Meron siyang Blink Dagger initiation. They might find 2 kills in the jungle dito. Pinoprotektahan lang nila mga kaibigan si Lina. And they will spot him down. Oh my god. Oh my god, Lina. Here comes the stomp. Naku, lockdown. Patay tayo dyan, Jer. At susubukan niyang tumakas. Nagtago siya sa puno dito mga kaibigan. Nagsusumiksik siya sa puno. Amplify damage is here. Sinapak-sapak sa mukha. And there's another kill going in favor of Team Original Gangster. Ako ginrip sa mukha. Regem! Pero makakatakas si Kuko. Hindi bibitaw Regem. Kuko
will escape. Pero Slardar is chasing. Kailangan mag-ingat ni Kuko dito mga kaibigan. Naghahanap si Slardar ng mabibiktima. Nakasprint siya dito. Susubukan niya pumasok sa loob. Oh my god, kumain siya. Ganda na ginagawa niya rito. Oh! At stop! Pero it won't hit. At nandito ang original gangster mga kaibigan. Ginagangster ang Mineski Dota. Pero alam mo, hindi tayo magpapagangster basta-basta. Sobrang lamang sa network dito ngayon ng tatlong core dito ng OG at nag-snowball sila early in the game. At ito, hinahabol na naman mga kaibigan. Nakakulong si Rio dito, wala sa Facebook. Tipi sa mukha, mabubuhay pa siya. Hindi! Ay! Nabuhay! Hindi siya tinamaan ng racket sa ulo. Oh my god! Muntik na ma-ISIS mga kaibigan. Si Rio. Pero, nabuhay siya and okay lang. And SF na with Mecha. Ito na si 8K MMR Boy Miracle. Sa isa sa kanyang mga signature hero. At how do you counter aggression o be aggressive as well? At kaya na pinapakita ng OG dito. Early aggression, early napeste. Napeste kasi si Kuko sa bottom lane eh. Alam mo eh, pero may mali rin yung Mineski doon eh. Kung tinatlo nila yun, dalawa lang yun, nandaling patay ng Bane Elemental doon. Pero ewan ko kung anong pinaggagawa ng Mineski Dota doon sa pagkakataon na yun. Eh, napili nilang laki si Kuko doon, tapos ginawa pa nilang safe lane. Di ba, lungkot ng buhay? At nag-roshan ngayon dito. And this will level up the aggression ng OG dito, knowing the fact that they have Aegis on their hand. 2-11 is the score. Delikado ang Mineski Dota dito. Ngayon ang kailangan ng gawin Mineski dito ay maging counter puncher. Counter puncher in a way na kailangan nilang mag-capitalize dun sa mga mistake na gagawin dito ng OG. So boy, para nakatakas Mineski dito. Dire structure has been fortified and Mineski will secure a tier 1 tower in the top lane. At ito, kailangan ng Mineski dito. Iwas muna sila sa mga kaguluhan, sa mga digmaan. Pero, at the same time, kailangan nila mag-wards dito dahil wawasakin sila rito. No, Rubik getting a flame guard dito. Delikado, Mineski. Here comes. Pero, they might get this kill. Slide of Fist, the charge. Humama, slithering crush. Buhay pa rin mga kaibigan. Flame guard, bumangga sa mukha. Oh my god, delikado sila rito. And still the Ember Spirit going down. And Jesibash might follow. And here comes the slithering crush. And that is a 2-for-1 trade. A Bane Elemental for an Ember and a Spirit Breaker. Mineski, they are crumbling under the pressure of being eliminated dito sa Frankfurt Majors. At ang lakas ng OG dito. Stop completed sa mga support dito ng so tingnan natin dito. Here comes ay ang asim dito ng OG. Mapasok-pasok sila sa ilalim ng torre. Lina now up with the Yule Scepter dito, pero I don't think hindi niya magagamit niya ng effective dahil nag-group up lang dito tong ito na naman, ina-amplify damage. Inuli na naman si Jules. Si Jules na naman ang victim sa flab dito and he will go down. 5 ang nag-i-invade dito sa jungle ng Mineski at walang magawa ang Mineski dito mga kaibigan kundi panoorin na lang ang opensa ng original gangster dito. They are just waiting for that initiation na manggagaling sa Slardar, pero Slardar alam niya kung saan nakapwesto Mineski dito. They might go for a jump. Tinatanaw-tanaw niya ang Lina in person. Here comes the jump na tinatawag natin. Then Lina is still low on HP and he will be immediately blown by that combo, the wombo combo ng Slardar and SF dito and Mineski. Napakalungkot ng buhay. At si Kuko na walang malay, na walang item. Inaapi na tayo nila Notel dito. Manta style completed on SF and that is a 16-minute Manta on top of Mecha. How to fight this game? My God, Mineski. Wala nagpalamang sila sa simula Nagpalamang sila ng sobra-sobra sa simula. At yan ang problema nila rito. And here comes ATP. Inabangan mga kaibigan. Here comes Rubik. Oh no! The perfect Moon Meander setup dito. Anong gagawin ni Kuko dito? At napalaban siya at hindi uubra yan. Nakita mo yun? Kung paano nilalaro ng OG tong game number 1. Sick Bay Gaming, alam nila yung mechanics ng mga hero na gamit ng Mineski. At talagang
pinaghandaan nila. So, walang butas na makikita dito. SF with an Aegis. Nandito sila. Oh my God, nagpakita mga kaibigan. Di na normal sa mukha. Ang kate. Yung setup, tingnan natin. Here comes the charge to follow. Pero nandito buong original gangster dito. Laguna Blade. Manta will be pop. Oh no, nahuli na naman ang Darkseer dito. Winter's Curse. Trying to delay the inevitable, but SF is still alive. Darkseer to fall. Here comes the Blinking coming in from the Slardar. The Lip. Coming in from the Rubik. They will get the Lina. They will get the Spirit Breaker. And that is a mega kill for Miracle Mineski being massacred by the original gangsters. At hindi pa sumasama si Notel dyan. Siyang pakialam sa mga nararamdaman nyo. Magpa-farm ako dito. Kaya-kaya nyo na yan. 3-19 is the score. One-sided stomp para dito sa original gangster Mineski. Ano ang ginagawa nyo dito? What are you doing? Picking up Spirit Breaker. Pero hindi kayo gumank. Nag-farm lang kayo. May Winter Wyvern kayo. Not protecting the Ember Spirit. Oh my God. Well, natalo kayo kasi sa mechanics ng ginawa nila dito. Wala. Nakipag-gusto nilang balugbugan. Oh, hindi nakalimutan nila na ang early game tungkol sa pagpa-farm at pinabayaan nila na maghirap ang Ember Spirit nila na matay sa lusa. Kahit yung Rubik mas mayaman pa sa Ember at saka sa Darkseer dito. My God. Where's my pension? Best of 3 series to mga kaibigan. BO1 yung unang series sa lower bracket. Pero since pumasok ang Mineski sa second round ng lower bracket, this is a best of 3 series. So, may buhay pa ang Mineski. Ember Spirit, bumili siya ng tampol mga kaibigan. Gusto niya na maging Little Drummer Boy. Pero may dagger na ang SF dito. Paano mananalo? At ito, umuoperasyon pa mga kaibigan dito si Big Daddy Notel Mineski. Gusto nila may suicide mission sila rito mga kaibigan. Nagsasama-sama sila heading towards the enemy jungle. Suicide mission ang trip nila rito mga kaibigan. Pag natalo Mineski rito sa engagement na to, I think it's tatawag sila ng early GG dito. Pero ang original gangster, alam nila ang plano ng Mineski at hindi na kami mag-iwalay-walay. Meron na silang firm grip sa kalamangan nila rito, and the only thing they need to do now is just look for the kill sa side ng Mineski. There is all a haste rune on that Shadow Fiend mga kaibigan. At delegado ng Mineski rito. Haste rune and DD on hand. Dito para kay Miracle dito. At superstar ang galawan niya, kumbaga sa NBA si LeBron James nung si Miracle dito. May SSS pa siya rito. Oh, pwede natin si Darkseer na may mecha. Pero kaya ba nilang gawin to Mineski? Kaya ba nilang ilan yung wombo combo nila rito? That is the only way for them to win this. Ako sa top lane, tumatakbo mga kaibigan. Ako, DJ De Vega, ayun na, heading towards the top lane. Bumabackside na sila rito. Bumabackstab na mga kuya mo. Naku po, delikado Mineski Dota. Nakakabado mga kaibigan. Alam ng backside dito. Ito si SM Slardar. They want to go for the kill. Kuko is here. Nasaan si Kuko mga kaibigan? Pwede siya. Naku po, Kuko Martin. And Kuko Martin will go down. Anong ginagawa niya ron? And unstoppable for Miracle at this point. Ito na, nagabang na si Big Daddy Notel dito. Oh my God, pwede nila mahuli ang dalawa rito. Here comes the cooldown. It will hit the Wyvern, pero walang follow-up. Here comes the Slardar. Hindi enough ang kanyang movement speed dito para makahabol. Rubik, parang core. Ang daming item. Mayaman pa sa Ember ni Kuko rito. 3-20 is the score. Kapitbayan, medyo tinatambakan ng Mineski rito. Ember Spirit ni Kuko, gutom. Starved to death. Wala siyang kahit anong item. And that is Miracle getting another tower. So, meron na naman siyang additional 2k dito. Glimmer Cape up on your Bane Elemental. Ember. Yung Flame Guard. Nakuha na naman ng Rubik dito.
Tignan natin dito mga kaibigan kung ano mangyayari. Original Gangster, medyo ini-starve out lang nila ang Mineski rito para mas madali ang pag-high ground nila later. Heto na naman sila. They want to go for the kill on the top lane. Mineski hindi makapagpakita sa mapa. Jesse Bash and Jules, mga gutom mga kaibigan dito. Tingnan natin, pero alam mga worlds. Ito na si Slardar. They want to go in. Here comes the go. Here comes the stun. Here comes the charge. Wyvern with the Winter Curse. Miracle nandito. There's the wall on top. Searing Chain connecting dito sa Bane Elemental. SF. Boy pa Mineski rito. Rubik is low on HP. He's being chased down here by Kuku. Kuku will get the kill. And that is a 2-for-1 trade going in favor of Mineski. They managed to take down Rubik. Nandito si Lina mga kaibigan. Gusto niya. Here comes the charge. Ember Spirit is here. Searing Chain. Totamaan si Lina. Nakikipagpalog bukan si Miracle dito. Oh my God. Gyrocopter Seryo. Mayday, Mayday. Patay na naman ng chopper dito. Hindi pala. Pinatay ng chopper ang Darkseer dito at si Miracle sa sobrang taba niya dito. Wala siyang pakialam kung sinadya sa mukha kung si Lina na yung bumubugbog sa kanya. Sobrang yaman ko kasi. Yan ang nagagawa ng pera, sabi ni Miracle. Milagrong galawan. At ito si Ember Spirit now with 1,800 gold. Spotted sila doon. Tignan natin. At mga Lincoln yata yung bubuin dito ng SF natin. Spirit Breaker ni Jesse Bash. Wala pa rin ano rito. And now the Roshan is up, so this will be the next target para dito sa Team OG, and you are looking at a 20k network advantage. 20 minutes into the game, 24 minutes into the game, almost 1k gold per minute lead going in favor of the original Gangsters. Eto, nasa na si Kuku Master mga kaibigan. 4 stop on Rubik, building towards the Aghanim Scepter dito. 675 gold per minute para doon sa ASF. How to kill. At mukhang Lincoln Spear yung bubuhay niya. Skadi completed on Big Daddy Notail dito mga kaibigan. And habang tumataba yung ASF, pataba rin ng pataba ang Gyrocopter dito. At easy breezing buhay lang para kay Gyrocopter. He is now at level 16. At mukhang ito na ang hinihintay ng ano rito. OG. They will now be looking to push the mid lane dito. Mineski nowhere to be found. Even the jungle being farmed by Mr. Miracle. And he is 16k in terms of network. Kahit doblehin mo, pagsamahin mo yung network ni Rio at ni Bipo, hindi aabot sa yaman ni Miracle dito sa laban natin na to. At sumasayaw-sayaw si Miracle dito mga kaibigan. Pinapakita lang niya. Oh, here comes the stun. Searing Chain connecting. Slardar going in. Miracle's na yung setup dito. Here comes the stun to follow. But the Manta will dodgeball it. At nako po. Ayan, nakita niyo yung fact. A 20,000 gold lead before 33 minutes has never lost a professional Dota 2 game. So, walang talo, kumbaga sa ano, walang kabayas-bayas mga kaibigan. Naku po, naka-Lincoln Spear, naka-Lincoln na, naka-Aegis pa. Paano natin papatayin to mga Jerry? Glimmer Cape for protection dito. Slowly but surely, umaabante ang OG dito, inch by inch. Tingnan natin. And Mineski defend this. Here comes the Gyrocopter. Here comes the Slardar as well. Ember Spirit with the Searing Chains. Here comes the hold down coming in. Ember will be able to dodge the initiation coming in from Slardar. There's the fortification on the side of Mineski. Here comes the charge. Here comes the sleep. The vacuum on top of the two heroes. But Lina will go down. And Big Daddy No-Tail, masyado na siyang mabigat dito. Masyado na siyang malaki. Aegis will be popping. Here comes Miracle with that Requiem.
Double kill for Nodale. Miracle is godlike. They force the buyback. Here comes Ember Spirit. He will go down as well. Here comes a double buyback coming in from Mineski. They want to go for more. Tignan natin kung abutan natin. Ember Spirit with a searing chain. And he will survive dito, mga kaibigan. Walang mapapala ang Mineski. Buyback. Pero wala silang mapapatay. Napakalungkot ng buhay. And GG being called by Mineski. And they will concede game number 1 of this best of 3 series sa Team Original Gangster. And that is Team OG outplaying, outwitting, dominating Mineski